A day in my life as a soon-to-be mom. Ay mga mami, so una ko ang ginagawa ay i-prepare tong breakfast ko. Favorite ko nga kumain ng avocado at lagi ko daw pinapabili sa aking asawa. Diyan ko lang siya ng honey, flax seeds, milk at saka ng cold water. Minsan hinahaluan ko din siya na oatmeal. Sabi kasi na nakakarami daw yun ng breast milk. Pero this time, cornflakes lang yung nilagay ko. After nyan, kumain ako ng dates. Sabi nga nila kapag kabuwanan na everyday dapat kumain ako ng 6 dates. After nga nyan, nag-prepare na ako ng makakain ng asawa ko. Nilabhan ko na rin itong mga kortina namin. Tinignan ko nga kung gising na yung asawa ko. Tulong kasi ako sa kanya magsampay ng aking nilabhan. Kaso ang sarap pa rin talaga ng tulog niya kaya magsasaing muna ako. Habang nagsasaing ako, niluluto ko na yung sauce ng chicken wings. First time ko nga lang tong gagawin itong Coca-Cola glaze. Hindi kasi kami umiinom ng soft drinks kaya ginamit ko na lang siya as a sauce. Katapos ko nga magsaing, naghugas na ako at nagtapon ng basura. Tapunan nga namin ng basura, dito lang sa may far exit. Tapos sa umaga, kinokolekta na lang nila yan. After nga yan, naisipan ko linisan itong aming ref. Ilang months na rin ata ang nakalipas ng last time kong nilinis ito. After ko nga linisin at i-organize, sinunod ko naman linisin yung microwave namin. Sabi ko nga sa asawa ko, since nilinisan ko na yung microwave, wag na namin yung gamitin. Total, meron naman yung microwave sa kwarto. Sakto nga, nagising na yung asawa ko. At pinasampay ko na nga itong dalawang kortina na nilabhan ko. Sunod ko naman ginawa, kinuha yung mga sinampay na natuyo na. Titiklopin ko naman niya mamaya. Tapos naisipan ko nga ang labhan din itong mga chinelas na pangloob. Ibababad ko muna yan sa sabon, tapos mamaya ko na lang lalabhan. Marami nga kami chinelas dito sa bahay kasi kapag may mga bisita kami, yan yung mga pinapasuot namin. Ayoko kasi pinapasok nila yung mga chinelas nila dito sa loob. Na ngayon nahihirapan na akong maglampaso. Kaya yung mga kaibigan namin, alam nila kung saan kukuha ng chinelas kapag bumibisita sila dito. Yan nga, tiniklop ko na yung mga damit namin. Sunod ko naman gagawin sterilize yung mga kutsara tinidor. Matagal na rin yata yung last time kong in-sterilize ito. Pakulo nga ako ng tubig, tapos nilagyan ko ng vinegar. Mga 30 minutes ko nga pinakuloan itong mga kutsara, tinidor. After nga niyan, sunod ko naman i-sterilize yung mga kutsilyo at yung iba pang gamit ko pang luto. Isang oras ko naman itong pinakuluan. Habang ini-sterilize ko nga, hinugasan ko naman itong lalagyan. Ang ginagamit ko nga panlinis ay itong Jif. Nakatanggal talaga ng dumi, kaya pa nagpapabox ako, lagi akong may padalang ganito. Hinugasan ko na rin itong strainer ng aming lagayan ng plato. Pag natangbakan kasi ng tubig, sobrang baho niya. Hinugasan ko na rin yung lababo, pati yung tiles, hindi ko lang na-videohan lahat. Next ko naman nilinisan itong aming lagayan ng sapatusan dito sa loob ng aming flat. Matagal na din yata yung last time ko pinunasan ito. Pero buti na lang at hindi siya ganun kadumi. Nung hindi pa nga ako buntis, kada off ko talaga, lagi ako naglilinis ng flat. Simula akong maglinis after ng work ko ng Sabado. Naabot nga ako ng alas 3 ng madaling araw sa paglilinis. Pagdating naman ng hapon ng Sunday, doon naman kami gumagala ni Ferds. Mula nga nabuntis ako, parang lagi akong pagod. Gusto ko na lang talaga nakahiga sa aming kama. At andyan yung asawa ko, siya na lang yung naglilinis ng aming flat. At ngayon nga ay kabuwanan ko na dapat talaga lagi akong natatagtad. Kaya kahit natamad ako, talagang inaaliw ko na lang yung sarili ko sa paglilinis. Baka ang mangyari niyan, baka lagi lang ako nasa kama at mahihirapan ako mag-labor if ever. Kaya ngayong naka-maternity leave ako, dapat active pa rin ako sa pagkikilos. Ngayong itsura ng hallway namin, dito kami nag-gender reveal. Puno nga to ng sampayan at lagayan ng sapatusan. Mabuti na nga lang at yung haris namin ay araw-araw naglilinis. Araw-araw nagwawalis at naglalampaso. Na naman napadali lang yung paglilinis ko dito. Hindi ko na nga na-videohan yung paglaba ko ng aming mga tsinelas at basahan. Nalobat na kasi yung phone ko, kaya after no, naligo na ako at lumabas ng bahay. Pumunta muna ako ng Lulu at bumili ng dates. Wala na kasi akong stocks ng dates sa bahay, kaya kailangan ko nang bumili nito. Kailangan nga makakain ako ng 6 na piraso kada araw. Nga yun, nakita ko tong buko stand. Sa 6 na taon ko dito sa Kuwait, first time ko lang makakainom ng buko juice. Yung fresh talaga katulad nito. Sabi nga ni brother, magbayad muna ako sa cashier bago ko ipabukas yung buko. Mura lang naman siya, nasa 650 fils ang isang buko, kaya dalawa na yung in-order ko. Nung pauwi nga ako, naisipan ko kumain dito sa Paris and Mami. Bigla kasi ako nag-crave dito sa kwek-kwek at fried siomai. Uwi ko nga nagluto ako nitong sinigang. Kahapon pa kasi itong nire-request ni Ferd sa akin.